Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyera, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At kanina doon sa Usapang Batas, napag-usapan namin yung anti-bastos law. At dahil doon sa mga binitawang pananalita ng isang kongresista, medyo nabitin tuloy yung tungkol doon sa proposal ng ating Pangulo na bawasan muna yung porsyento ng excise tax, no, lalo na sa gitna ng mga pandaigdigang krisis tulad ng digmaan sa Iran na maaaring makaapekto sa presyo ng ating mga bilihin, no, dahil ito po ay isang issue na madalas lumitaw sa Pilipinas kapag ganitong may mga krisis na pandaigdigan. At ipapaliwanag po natin dito ang legal na batayan at mga posibleng epekto nito kung sakasakaling matugunan ang panawagan. Okay? Pag-usapan po natin yung buwis tulad ng value-added tax at itong excise tax na ipinapataw po sa ilalim ng National Internal Revenue Code of 1997 na inamyendahan na po ito ng iba't ibang batas. Kabilang na po dito sa nag-amyenda ang train law o kaya yung ibig sabihin ng train, tax reform for acceleration and inclusion law. Okay, sa ilalim po yan na Republic Act number 10963. Okay, so marami po kasing nananawagan sa ating Pangulo na kung sakasakaling magpapatuloy ang giyera dyan sa Iran, ay pwede daw bang alisin na yung VAT, alisin na yung excise tax. So titingnan natin yung pros and cons dito, no? At palagay ko hindi pa pwedeng tanggalin totally yan dahil may batas po tungkol dyan. So unahin po natin yung value-added tax. Ito po ay isang consumption tax na ipinapataw sa pagbebenta, pagpapalit o pag-arkila ng mga produkto at serbisyo. Pati na rin sa importasyon ng mga produkto sa Pilipinas. Ang kasalukuyang standard VAT rate po ay 12%. 12%. Ayon po sa Section 105 ng National Internal Revenue Code. Ang VAT po ay isang indirect tax, no? Isa po yung indirect tax na nangangahulugang ang buwis ay pwede mong ipasa sa mamimili. So, pasa lang ng pasa yan, no? Sa mga mamimili. Pag yung namili sa iyo ay nagnenegosyo din, pwede niya uling ipasa yung VAT na yan. Okay? So, what about the excise tax? Ito naman po yung buwis na ipinapataw sa ilang particular na produkto o serbisyo na itinuturing na sin products o mga produkto na may masamang epekto sa kalusugan o kalikasan tulad ng tabako, alak at petrolyo. Ang excise tax po sa petrolyo ay bahagi rin ng National Internal Revenue Code at binago yan sa ilalim ng train law na naglalayong dagdagan ang kita ng pamahalaan para sa mga proyekto ng infrastruktura. Okay, tingnan po natin yung legalidad. Kung sakasakaling aalisin natin ang excise tax, kung sakasakaling aalisin din natin itong value-added tax. Ngayon, ayon po sa Department of Energy at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ang pag-alis po o pagsuspende dito sa value-added tax at maging itong excise tax ay hindi maaring gawin ng basta-basta yan ng ating Pangulo o yung mga ehensya sa ilalim ng Office of the President. Dahil ang mga buwis ang mga buwis na base sa batas na umiiral sa ating bansa ay hindi basta-basta pwedeng alisin yan o suspindihin. Upang alisin o suspindihin ang mga ito, kinakailangan ang congressional action. Ibig sabihin, kailangan itong dumaan sa proseso ng paggawa ng batas
sa Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Okay. So, yung train law ay nagpapahintulot lamang ng pagsuspindi ng pagtaas ng fuel tax. Hindi yung buong tax mismo. So, medyo mahirap-hirap tong sa VAT, no? Sa ilalim ng train law. So, suspension, pero palagi ko hindi na din pwedeng isa ngayon yung suspension, di ba? Kung walang bagong pagtaas na ipinapataw, walang basihan para sa pagsuspinde. So ngayon, kung sakaling ipasa ang batas upang alisin ang VAT at excise tax sa mga petrolyo, sa yung mga sin taxes na ini-impose dito sa sigarilyo, sa tabako, sa mga alak, no, lahat ng commodities affecting the health of the people, kung sakaling aalisin yan, so malaki ang magiging epekto sa ating lahat, pati sa ekonomiya. Ganito yan. Magkakaroon ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Siyempre, tinanggal mo yung tax wala nang buwis. So, ito yung pangunahing dahilan ng panawagan. Dahil ito pong VAT at excise tax ay malaking bahagi ng presyo ng gasolina, ng diesel, at iba pang produktong petrolyo. So, yung pag-alis nito ay agarang magpapababa ng presyo, no? Pag bumili kayo ng gasolina, bumili kayo ng gas, no? Langis. Definitely kung walang excise tax at VAT, biglang bababa ang presyo niyan. At magdudulot yan ng ginhawa sa mga mamimili, lalo na sa mga driver ng public utility vehicles, jeep, tricycles, bus, no? At pati mga magsasaka, kasi gumagamit ng krudo yan pag nagsasaka yan. Sila yung direktang maapektuhan ng mataas na presyo ng langis kung sakaling magtaas ang langis. Pero kaya may mga kahilingan nga na dapat tanggalin yung excise tax, value added tax. So ano magiging epekto sa inflation? Yung pagbaba ng presyo ng petrolyo ay maaaring magpababa sa presyo ng transportasyon at produksyon ng iba't ibang produkto at serbisyo na pwedeng makatulong sa pagpababa ng inflation rate. Excuse me. Ngayon, ito problema ngayon. Binaba mo yung excise tax, binaba mo yung VAT, o kaya sinuspindi mo yung VAT, sinuspindi mo yung excise tax. Ano mangyayari? Nagbigay ka ng ginhawa sa taong bayan. Pero ano naman na magiging negative effect nito? Ito yung pinakamalaking challenge. Yung VAT po at excise tax ay malaking bahagi na pinagmumulan ng kita, ng income ng ating gobyerno na ginagamit ito sa pagpopondo ng mga serbisyong panlipunan, yung mga infrastructure projects, yung mga educational programs, yung mga health programs, at iba pang mahalagang programa. Kung mawawala ang kita na ito, no, na galing sa mga taxes na ating pinapaliwanag, sigurado bilyong piso ang mawawala sa kaban ng gobyerno. So, ang epekto, maaaring mahirapan ng pamahalaan ng pondohan ng mga serbisyong pampubliko. So, ano magiging epekto ulit? Ito ay pwedeng humantong sa pagbawas sa budget para sa mga pampublikong serbisyo. So, maghahanap ng ibang mapagkukunan ng pondo na pwedeng mga hulugan ng pagtaas ng ibang buwis o paghiram ng mas maraming pera. Like for instance, sa World Bank, no, sa International Monetary Fund, excuse me, o magpapataw yan ng ibang buwis, no, sa ibang areas. At para mapondohan, kasi alam nyo, ang taxes, lifeblood yan ng ating gobyerno. No, yan ang dugo at pawis ng ating gobyerno. Kung walang taxes,
hindi magka-function ang ating pamahalaan. Okay? So, mababalam yung mga proyektong pang-infrastruktura. So, kailangan kasi balansahin natin yung ekonomiya. Kailangan timbangin ang benepisyo ng pagbaba ng presyo para sa mamimili at yung kawalan ng kita ng pamahalaan. May balancing ang ating pamahalaan dapat. So, yung desisyong ito ay may malalim na epekto sa fiscal stability ng bansa. Naku, kung ikaw ang presidente tapos ganito ang problema mo, gusto ng taong bayan, tanggalin yung excise, tanggalin yung VAT. Naku, sakit ng ulo ng Pangulo. Di ba? Ngayon, sa uli, habang ang pag-alis ng VAT at excise tax ay makakapagbigay ng agarang ginhawa sa publiko mula sa mataas na presyo ng langis, no, ang legal na proseso nito ay komplikado po yan. At ang epekto sa kita ng pamahalaan at serbisyong panlipunan ay dapat na masusing pag-aralan ng ating mga economic experts. Kaya naman, mas pinipili ng pamahalaan ang mga mekanismo tulad ng ayuda o fuel subsidies para sa mga apektadong sektor bilang pansamantalang solusyon. So I hope na nakapagbigay tayo ng kaliwanagan sa ating mga amigos at amigas, sa ating mga kompanyeros at mga kompanyera, sa ating kayubi sa Usapang Batas, na ang aksyon na to ng ating gobyerno kung sakasakaling babawasan o sususpindihin ang collection ng excise tax at value-added tax, ito may malalim na epekto sa ating pamahalaan at apektado yung tinatawag nating doktrinang lifeblood doctrine. So, sana naman makapag-isip ng paraan talaga ang ating pamahalaan kung paano sosolusyonan ang problemang kakaharapin natin as a result of this war between Israel, US versus Iran. At sana wag na siyang magtagal, no? Para hindi na matuloy itong pagtaas ng mga petrolyo, langis krudo, gas, at na definitely kasunod ng pagtaas ng mga basic commodities sa ating bansa. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik dito sa aking YouTube channel. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.